nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga sandaling hindi dapat kalimutan. May mga sandaling umulaga sa konsensya ng bayan. At hanggang ngayon, patuloy na umaalingaw-ngaw. Isa sa mga sandaling iyon, ang EDSA People Power Revolution ng 1986. 4 na araw na nagbago ng direksyon ng bansang Pilipinas. Isang revolusyong hindi pinutok ng baril, kundi ipinagdasal, ipinaglaban at ipinagsigawan ng sambayanan. Teka, wag mo patingin. Ano yan ha? Patingin. Noong 1972, idiniklara ang martial law at ang pangakong kaayusan unti-unting nauwi sa takot. Noon, binabantayan ang bawat galaw. Ngayon, binabantayan ang bawat datos. Mga tahanang binuksan sa gitna ng gabi. Mga kabataang dinampot nang walang paliwanag. Pinatahimik ang media. Pinutol ang karapatan. Sa bawat silid, may pangamba. Pero sa bawat Pilipinong lumalaban, may apoy na hindi kayang patayin. At sa gitna ng lumalalang dilim, may isang pangalan na naging ilaw. 1983, isang putok sa naiya ang nagpasabog ng antok ng buong bansa. Sa kanyang pagbalik, bumulagta ang isang pag-asa. Pero sa kanyang pagkamatay, mas marami ang nagising. Daan-daan libo ang nagmartsa. Libo-libo ang nagdasal at ang isang bangkay nagparada ng tulad ng 1,000,000 tinig. Hindi na napigilan ang pag-alon. Estudyante, pari, padre, manggagawa, lahat sabay-sabay. May pag-asa pa. Inuulit ko, magpunta kayo sa EDSA. Noon, ang libo ay naging milyon. Ngayon, ang iilan ay naging libo-libo online. Ang takot napalitan ng tapang. Sa mga simbahan, may bulong. Sa radyo, may lihim na mensahe. Magpunta sa EDSA. Hindi na kami kailangan yan. Salamat po. Sa EDSA, dumagsa ang milyong-milyong Pilipino. Walang armas, walang galit,
walang dahas. Nakaharap sa tangke, nanginginig ang lupa, pero hindi ang tuhod ng taong bayan. At sa 4 na araw, bumagsak ang diktadura at muling nanumbalik ang demokrasya. Ngunit pagkatapos ng 39 na taon, may tanong tayong hindi maiwasan. Bakit parang bumabalik ang mga sugat na noon ay halos maghilom na? Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, isa-isang sumusulpot ang mga aninong matagal nang kinatatakutan ng bayan. Ganito. Wala naman lang tumutulong sa akin. Anak ko. Mga ghost projects, mga proyektong wala namang pundasyon. Pero bakit may pondo? Mga flood control na hindi nakontrol ang baha at mga pamilyang hindi naprotektahan kundi nalubog sa baha. Sa putik at baha, may mga pamilyang nabura. May mga pamilyang nalunod sa kapabayaan at may mga Pilipinong namatay hindi dahil sa kalikasan kundi dahil sa korupsyon. Bilyon-bilyon ang pinangakong ililigtas ang bayan. Pero nasaan? Dito nagiging mahalaga ang EDSA. Hindi dahil gusto nating balikan ang nakaraan, kundi dahil na ang kasalukuyan ay puno ng mga pattern na dapat nating ilalanin. Noon, pinatahimik ang radyo. Ngayon, binubura ang datos. Noon, tinatakot ang kabataan. Ngayon, tinites ang katotohanan nila. Ito ang mga bagay na once upon a time ay ipinaglaban nating mawala. At ngayon, habang tumataas ang bilihin, lumulubog ang mga barangay at nagpapabaya ang mga dapat nagliligtas. Dapat natin tanungin ang ating mga sarili. Natuto ba talaga tayo? Ang EDSA ay hindi simpleng kwento ng protesta. Isa itong monumento ng tapang ng mga Pilipino. Isang paalala na ang kapangyarihan ng bansa ay nasa kamay ng mamamayan. Sa 2025, sa panahong ginugugol tayo ng korupsyon, kapabayaan at trahedya, ang tanong ay hindi kung uulit ba ang dilim, kundi kung tayo ba, tayong mga kabataan, tayong mga Pilipino ay handang maging EDSA ng ating panahon.